Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong pag-aaral ay again continuation ng ating series on the attributes of God. At ang ating pong topic for today ay yung tinatawag na aseity of God o yung tinatawag na self-existence ng Diyos. Ayan. So, kung kayo po'y bago lang sa Tinig ng Pag-asa, welcome po. At kung kayo po'y dati nang sumusubaybay, salamat sa patuloy po ninyong pakikiisa sa inyong lingkod sa akin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ay may nakakasama po ako rito sa pamamagitan ninyo. May the good Lord bless you, at kung ako naman po ang inyong tatanungin, sa awat biyaya ng Diyos, nasa mabuti pong kalagayan ng inyong lingkod at ang akin pong sambahayan. So sinimulan po natin ang series na ito last week pa ho, at iniisa-isa natin yung mga katangian, characteristic or attributes ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na the more we get to know God, the more na igagawad natin sa Kanya ang pagpaparangal. The more na nauunawaan natin kung ano yung Kanyang mga katangian, the more na nagtitiwala tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. So, alam niyo po, meron pong tinatawag na attributes ng Diyos, at kung pag-uusapan natin ay yung types ng attributes, dalawa ito. Pag pag-uusapan natin ang Diyos, meron pong tinatawag na one, communicable attributes, at yung pangalawa, incommunicable attributes. Sa kapakanan ng mga bago lang pong sumusubaybay sa atin, yung communicable attributes ng Diyos ay ang karakteristik ng Diyos that has, kumbaga, it is the attributes of God that we can also have as people at some extent. Anong ibig sabihin nito? Ito yung katangian ng Diyos na pwede ring makita sa tao. Kasi nga po, ang tao naman ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, ang tao naman ay pwede ring umibig. Umiibig tayo to some extent. Kung ang Diyos ay mahabagin, ang tao naman ay nakapagpapakita rin ng kahabagan sa iba. Kung ang Diyos ay awa, ay nakakapagpakita rin tayo ng awa sa iba. Kung ang Diyos ay hustisya, and He is a just God, ang tao naman meron ding sense of justice. So, yun po yung mga communicable attributes. Pwede pong taglayin natin to some extent. But the reality is, hindi naman natin pwedeng pantayan ng Diyos tungkol doon. Halimbawa, yung pag-ibig. Kapag ang Diyos umibig, unconditional yung love ng Diyos tayo po, may condition lagi. Yung pagbibigay ng Diyos ng habag, yun po ay ayon sa Kanyang attributes. Tayo, pag nagbigay ng habag, namimili tayo ng kahabagan. So, bagamat meron tayo, by nature, noong mga communicable attributes na ito ng Diyos, at some extent lang, hindi natin kayang pantayan ng Diyos dito. So, ibig sabihin, comparable to God, talaga hong hindi tayo makakaabot sa Kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, meron tinatawag na incommunicable attributes. At ito po yung ating tinatalakay sa series natin ngayon. Ano yung mga incommunicable attributes na yun ng Diyos? Ito yung karakteristik ng Diyos na hindi niya pwedeng i-share sa iba. Ito po yung attributes na Diyos lang ang pwedeng magtaglay at hindi tataglayin ng sinuman o anumang nilalang. Yun po yung katotohanan. Kaya ano itong mga incommunicable attributes na ito? Sorry po. At anong halimbawa? Una, yan po, natalakay na natin yan. God's omniscience, God's omnipresence, God's omnipotence, God's immutability, God's transcendent, God's sovereignty, at ngayon po, ang panghuli, the self-existence of God. Na tinatawag din po yan sa theology na aseity of God. No po? At ito po ang ating pag-uusapan ngayon, the self-existent God. Walang lumikha sa Diyos.
Now, today we want to cover is God's self-existence. Ang tawag din po ng mga theologian dito ay aseity, from the Latin words for, from, and self. No? From the Latin words for, from, and self. Ayan. So the aseity of God is His attribute of independent and self-existence. Ito po yun yung aseity. Na ang Diyos ay walang lumikha, yung attribute ng Diyos ng independence at self-existence. God, sabi po, is the uncaused cause. The uncreated creator. God is the creator, but no one created Him. He is the cause, but He is uncaused. Wala pong pinagmulan, at siya po ay makapangyarihan, independent in His nature. Ang Diyos po ang source of all things, the one who originated everything, and the God who sustains everything that exists. Hindi ko po alam kung ganito yung ating pananampalataya sa Diyos at ganito kalalim ang ating pagkakilala sa Kanya. Many religions are existing now, and many pastors are preaching now on a regular basis every Sunday, but they seldom discuss the importance of these attributes of God. Pag hindi po natin naunawaan ang mga attributes na ito ng Diyos, lilikha tayo ng Diyos na hindi Diyos. Tayo ang lilikha ng sarili nating Diyos ayon sa ating imahinasyon, sa ating pangunawa, sa ating mga akala. Kaya ang mga tao ngayon nakalikha na ng Diyos na ano? Diyos na sila ang nagmamanipula, Diyos na sila ang nasusunod sa halip na ang Diyos na ito ang masunod. We are creating a God like a genie in a bottle na pwede nating pasunurin sa mga bagay na gusto nating gawin. But the Bible speaks of a different God. He is an uncaused cause. He is the uncreated creator. He is the source of all things, the one who originated everything, and the God who sustains everything that exists. The aseity of God means that He is the one in whom all other things find their source, find their existence, and find their continuance. Minsan, madali lang sabihin na, without God, we are nothing. But the sad reality is, pinamumuhay ba natin talaga yung katotohanan yon? Yung katotohanan na kung wala naman ng Diyos, wala talaga tayo. None of things here on earth come to existence without God. Without the cause. Without the Creator. And that Creator is God. Nobody created Him because He is independent. He is self-existence. Amen? No po? So, He is the ever-present power that sustains all life. Tandaan niyo, there is no other source of life and none other like Him. John 1:1, the Word, He is the Word, and the Word was with God, and the Word was God. None was created without Him. He is the Alpha and the Omega. He is the source of every life. Isaiah 46:9-10, ang sabi po ni Isaiah diyan, remember the former things, those of long ago. Sabi ng Diyos, I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Ito po yung talata, mga kapatid, na hindi mapag-unawa ng iba pero yan po'y nasa Biblia at yan ay sinasabi ng Diyos na ako ang Diyos. Walang iba na Diyos maliban sa akin. And there is none like me. Ano po?
So, for I am God and there is no other God. I am God and there is none like me. Ito pong doctrine ng aseity of God ay expressed in Exodus chapter 3 verse 14, kung saan sinabi ng Diyos kay Moses, God said to Moses, I am who I am. And this is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. Tinanong ni Moses, paano kita ipapakilala? Anong sasabihin ko? Sinong nag-utos sa akin? At sasabihin mo, ang sabi ng Diyos kay Moses, ako'y ako nga. And this is what you are going to say to the Israelite. So God is the eternal, self-existent being who always was and always will be. Ako'y ako nga. The aseity of God is related to His complete independence. Wala pong kinonsulta ang Diyos, wala siyang tinatanong, wala po siyang hinihinga ng payo, sapagkat ang Diyos ay independent sa lahat ng kanyang gagawin, kanyang ginawa, at sa kanyang plano at paplanuhin pa. God has no need. Wala siyang pangangailangan. Wala tayong pwedeng idagdag sa kanyang pagka-Diyos. Walang pwedeng ibigay ang created sa creator na hindi kayang gawin at hindi kayang kunin ng creator. Created nga lang tayo hindi po ba? Anong bagay na meron ng created na pwede niyang ibalik sa creator? Nothing. Meron siya ng lahat niyan. Wala siyang pangangailangan. He is complete in and of Himself and always has been. God did not create man because He was lonely. Huwag niyo pong ilagay sa inyong isipan, kailangan ako ng Diyos, kaya ako nilikha ng Diyos kasi nalulungkot siya pag wala ako. May kantang ganun yung Hillsong. Who am I in heaven but you? Ayun yung ganyan. There is nothing in this world without you. Tapos, may portion doon na kaya tayo nilikha ng Diyos kasi kailangan ng langit. Kailangan tayo ng langit. Ano po yun? Hindi tayo nilikha ng Diyos dahil siya'y nalulungkot at dahil kailangan niya tayo. He is and always has been complete. And He is self-sufficient. He is self-sufficient in and of Himself. Masyadong matayog ang tingin ng tao sa kanyang sarili para sabihin na kailangan ako ng Diyos at meron akong magagawa na kaya kong i-please ang Diyos para ma-please ko siya. No. Nothing on our end, nothing on our part, nothing of human effort can add anything from God who is self-existent. Can we say amen to that, mga kapatid? Yung pangalan ng Diyos na I am, na kanyang sinabi kay Moses, it embodies the concept of God's eternality. It embodies the concept of God's immutability. So both of which are linked to His aseity. No, yung eternality, yung immutability, God is eternal and God is immutable, nakakonekta yon sa tinatawag na self-existence ng Diyos. I hope na iintindihan nyo. Sabi po ng Bible, God is eternal. Saan po natin mababasa? Sa Psalms 90 verse 2, ano ba ibig sabihin ng eternal? Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. That is the declaration of the psalmist. Bago pa magkaroon ng bundok, bago pa tayo ipanganak, bago pa tayo lumitaw sa mundong ito at lumitaw ang mundo, from everlasting to everlasting, nandun na ang Diyos. So He is eternal. He is self-existent. God is unchangeable. Hindi po siya nagbabago.
sa pagbabago ng mga panahon, sa paglipas ng mga oras, ang Diyos na ito, na eternal, will always be eternal. He is unchanging. Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Nagbibigay ng pag-asa kasi nga po ang Diyos na ito hindi nagbabago. Sa James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ang Diyos na ito ay eternal, ang Diyos na ating kinikilala ay unchangeable, ang Diyos na ating sinasamba ay self-existence. That is what we call in theology aseity of God. When God says, my purpose will stand and I will do what I pleases, ito po ay siguradong mangyayari. Amen? Always the same, yesterday, today, and forever. He will what is forever. All of God's attribute, His love, power, wisdom, etc. are eternal, unchanging. They are as they have always been and will never be any different. Amen? So dahil po rito, God's aseity assures us that His autonomy is absolute. Wala pong pwedeng magbago sa Diyos. Wala pong pwedeng maka-impluwensya sa Diyos. Dahil lahat ng bagay alam ng Diyos, paano siya mai-impluwensyahan sa isang bagay na hindi niya pa alam? Alam niyo po, the reason why we go to the lawyer, the reason why we go to the doctors, the reason why we go to the professionals, because we are searching for something. We are searching for an answer. We are looking for a solution. Bakit? Kasi hindi natin alam eh. Pupunta tayo sa doktor kasi may nararamdaman tayo. Gusto natin tiyakin, ano ba itong nararamdaman ko to, doktor? Pupunta tayo sa abogado, sa mga legal matters kasi hindi natin alam ang legalities. Tatanungin natin ng abogado, ano bang maipapayo mo sa akin, attorney? Pupunta tayo sa mga dentista dahil may namamaga sa ating panga. Gusto nating alamin. Tatanungin natin ang mga dentista. Papagawa tayo ng tubo ng lababo na hindi natin maayos. We will go to a professional plumber kasi hindi natin kayang gawin. Sa pinakasimpleng bagay na hindi natin alam, pupunta tayo sa nakaalam. Yun tayo. Pero ang Diyos, meron ba siyang pwedeng puntahan para hingan niya ng payo dahil hindi niya alam? Meron ba siyang pwedeng puntahan na ipagawa dahil hindi niya kayang gawin? Meron ba siyang pwedeng puntahan para magtanong sa mga bagay na hindi niya alam puntahan? God's aseity assures us that He is autonomous. He is absolute. Hindi niya kailangan ng tulong ninuman. Amen? That is in essence. Ngayon, Pastor, bakit may inuutusan ng Diyos? Dahil ba hindi kaya ng Diyos? Hindi. Para yun sa kanyang inutusan. And take note, tayo bilang mga magulang, pangit man na ikumpara sa atin ng Diyos dahil hindi naman comparable. Kaya tayo nag-uutos sa ating mga anak, hindi naman dahil hindi natin kayang gawin. Kayo ko pong maghugas ng plato? Kayo ko pong ako na lang ang gumawa nun, pero bakit inuutusan ko ang mga anak kong maghugas ng plato? Para sa akin ba yun at sa kaginhawahan ko? Hindi. Ang isang matinong magulang at mahusay na ama o ina, gagawin niyang iutos ito sa kanyang mga anak para sa kanila. Dahil po mga kapatid, sa hindi pagganap ng mga magulang sa tungkuling ito, ano nangyayari? Napakaraming mga babae pumasok sa pag-aasawa, ni maglaga ng itlog hindi alam. Ni magprito ng itlog hindi marunong. Ni magbukas ng kalan walang nalalaman. Bakit? Kasi ang mga magulang na lang ang gumawa nito, ayaw mahirapan yung kanilang mga anak, ayaw nila na mahihirapan, kaya sila na umaako. Mga hindi marunong maglaba, washing machine na nga lang, hindi pa alam i-operate. Bakit?
Kasi sa pag-aakala na kapag inutusan ay para sa kapakanan ng nag-utos. Kung may mga utos man ng Diyos sa Biblia para gawin ng tao, hindi yun para sa Kanya. Kayang gawin ng Diyos yun, lahat. Pero ginagawa yun ng Diyos para sa Kanyang mga inuutusan. It is like a father or a mother giving responsibility for the children to teach them. And that is for them. Amen? So, He alone decides what to do. And nothing can ever thwart His purpose to keep His promise. Amen? Alam niyo po mga kapatid, what He promised to do, He will do. Kaya kung meron pang hindi natutupad na mga pangako ang Diyos, hindi dahil hindi niya to tinutupad. Maghintay-hintay tayo at tutuparin ito ng Diyos. Hindi po sa ating time frame, hindi po sa ating panahon. Sa panahong itinakda ng Diyos, ang kanyang pangako ay matutupad. What He predicts will come to pass. Isaiah 46 verse 10, anong sabi? I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I please. God will do whatever He pleases. Amen? Kaya, sinong magsasabi sa Diyos na, Lord, gawin mo to! Inuutusan ng Diyos, I claim, Lord, gawin mo to! Naku, mga kapatid, paulit-ulit kong sinasabi sa ating pag-aaral na ito, hindi natin kayang utusan ang Diyos. When God says, my purpose will stand, and I will do all that I pleases, God is emphasizing His aseity and sovereignty. Now, what about the Lord Jesus? What about Jesus? Magandang tanong yun. Ano po? Tinaglay din ba ng Panginoon ang katangiang ito ng pagka-Diyos? Well, Jesus Christ, being in the flesh, shares the aseity of God with the Father. Kasi nga po, Trinity yan eh. That is the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya si Jesus man, kinlaim din ang pangalang yan. Jesus claimed the name I am for Himself. Sensya na kayo. Medyo nag-acid reflux na naman ako eh. Kakakape. Nahilig po ako magkape eh. So, ang sabi po dyan, Jesus claimed the name I am for Himself. Saan natin makikita yan? John 8:58. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Sa John 18:6, when Jesus said, I am He, they drew back and fell on the ground. So makikita natin, maging si Jesus, inangkin niyang pangalan na yan. Yung pangalang ipinakilala ng Diyos kay Moses kung papaano siya ipapakilala sa bansang Ehipto. I am. And the Apostle Paul declares, speaking of Jesus, the Apostle Paul declares in Colossians 1, verses 16 to 17, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Yun po ang declaration ni Apostle Paul. And take note that Jesus is not a created being. Hindi po nilikha si Jesus. He came to earth as God. He came to earth in the flesh. And after His resurrection, He ascended back into heaven to take His rightful place. At as what? As God, as a creator of the universe. Ano sabi? In the Old Testament, God declares, to the Israelites,
that He is the first and the last. Isaiah 44 verse 6. God said in the Old Testament that I am the first and the last, the Alpha and the Omega. Sa Revelations chapter 1 verse 17, Jesus made the same declaration of Himself. When I saw Him, sabi ni John, I fell at His feet as though dead. Then He placed His right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last. Kaya, Jesus Christ, even though He was in the flesh, hindi nawala ang Kanyang pagka-Diyos. Hindi nawala ang Kanyang self-existence. Hindi nawala yung Kanyang omnipotent power. Hindi nawala yung Kanyang omnipresent power. Hindi nawala yung Kanyang omniscient, self-existent power. Hindi nawala yung Kanyang sovereignty. Hindi nawala ang Kanyang pagka-Diyos. Kaya huwag kayong magpapaniwala doon sa mga nagtuturo na nung si Jesus ay nagkatawang tao, hindi na sa Diyos. No! Siya ay nag-anyong alipin, that is just an example of what He will do and what He will accomplish. He set an example as a servant. Hinubad nga yung pagka-Diyos at naganyong alipin para ipakita sa atin yung nature ng kapakumbabaan na si Jesus nga ginawa yun, tapos tayo hindi natin magawa. Pero hindi nagpapatunay yon na tinanggal ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. No. Kaya yung dual nature ng ating Panginoon na say Diyos na tao, Diyos at tao at the same time, taglay-taglay niya yon. Now, ang tanong ay ito, how does the knowledge of the aseity of God relate to us? How does this relate to us? Una, it means that God is profoundly awesome. Para ipaunawa sa atin na ang Diyos ay totoong kamangha-mangha. To have no needs and to be above all things and to have never not been means He alone is worthy of worship. Not only is He alone worthy of worship, but He alone inspires and sustains true and satisfying worship. Ano ang dulot? Ano ang hatid ng pagkaunawa natin sa aseity of God? Ano ang hatid nito doon sa pagkaunawa na ang Diyos ay self-existence? Dahil po ang Diyos ay profoundly awesome because of His aseity, dapat nating ibigay sa Kanya sapagkat sa Kanya lang nararapat ang tunay na pagsamba. Can we say amen? Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo sa paraan ng ating pagsamba. Mag-iingat tayo paano siya sasambahin. Kasi ang Diyos na ito ay banal. In fact, hindi niya kailangan ng mga nagtututuwad, hindi niya kailangan ng nagpapagulong-gulong, hindi niya kailangan ng anumang uri ng gesture sa worship. Ang kailangan niya ay katapatan ng tunay na pagsamba at malalim na pagkaunawa kung sino talaga siya. Amen? Kasi without that knowledge of who He is, lilikha tayo ng Diyos na ating sasambahin. At minsan, ang Diyos na yon ay hindi tunay na Diyos. Diyos na likha ng ating malilikot na imahinasyon. Amen? Kaya importante ito. Tingnan natin sa Biblia ano ang karakteristik ng Diyos, ano ang attributes ng Diyos, and by knowing it, by learning it from the Scripture, maibibigay natin sa Kanya ang karapat-dapat na pagsamba. Amen? Pangalawa, ano ang epekto nito? How does this relate to us? Number 2, we have a Father who has no imperfections or weaknesses. By knowing His aseity, naituro sa atin ng pag-aaral na ito na meron tayong Diyos, meron tayong Ama na walang imperfections, na walang kahinaan. And by learning this, magkakaroon tayo ng kumpiyansa
na lahat ng nangyayari sa buhay natin, gaano man ka-complex, gaano man kahirap unawain, ito ay batid, alam ng Diyos na ang Diyos ang siyang may control. Wala siyang imperfection. Wala siyang weakness. He will not grow old or change. Ang Diyos na nung araw na panahon ni na Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ay parehong Diyos sa panahon natin ngayon. Hindi siya nagbabago. He will never do anything outside of His perfect nature. So, He can always be depended on for our every need. Siya po ay laging masasandigan. Siya ay laging mapagkakatiwalaan. Sabi nga nung commercial nung bangko nung araw, para kang nakasandal sa pader. By learning the aseity and the self-existence of God, we have a Father who has no imperfection or weaknesses. Pangatlo, God is not needy. Ano pong ibig sabihin nito? Since God is self-existent, it means He is not needy. He is not in need of anything. Alam niyo mga kapatid, a needy God could not save us. Yung Diyos na may pangangailangan, paano makapagliligtas? Kung siya nga may kailangan paano siya makapagpo-provide? So ang paniniwala na ang Diyos ay self-existent, wala siyang pangangailangan. Ano po? So a God who is needy could not save us. He would need saving by Himself. But a perfectly self-existent, self-sufficient God who is absolutely free from His creation is the only kind of God who can save our souls. And this means that the gospel does not depend on us. The gospel is not depend on us. Kagaya nga ng sabi ni Matthew Barrett, the gospel is such good news because it depends on a God who does not depend on us. If salvation depended on us, we would all be sunk. Kaya ito dapat maintindihan din ito ng mga nagtuturo ng evangelism. Yung mga nagtuturo ng mga church growth na yan. Yung mga nagtuturo ng mga paramihin, palaguin ng simbahan in whatever cause. Hindi pwede yon. Hindi natin pwedeng ibahagi ang ebanghelyo nang walang pagsasaalang-alang sa katotohanan na ang Diyos ang nagliligtas, ang Espiritu Santo ang nangungumbinsi, hindi ikaw. Kasi sa estratehiya na itinuturo ngayon ng mga nagtuturo ng misyon at ng ebanghelyo at ng evangelism, tao na lang ang gumagawa ng pangumbinse. Kaya lahat ng estratehiya, kaya lahat ng propaganda, lahat ng strategies gagawin para makaakay ng kaluluwa. Ang tanong, sino bang umaakay? Kanino? Ang sabi ng Biblia, John 6:44, unless the Father draws us to Christ, we will not see Christ. Kaya lang tayo nakalapit kay Kristo, inakay tayo ng Ama kay Kristo. Dinala tayo sa daan, dinala tayo sa katotohanan, at dinala tayo sa buhay. Kaya lang natin nakilala si Jesus at nanampalataya sa Kanya kasi binuhay na niya ang patay nating espiritu. At ang gumawa nito ay ang Holy Spirit sa John 3:3, 3:5 at 3:8. Because unless a man be born again, he cannot see God. At kung born again ka, the Father will draw you to Christ for you to have faith and for you to repent and for you to receive your conversion. Amen. No, malaking kaibahan ng regeneration at conversion. Huwag niyong pagbaliktarin. Hindi ka kailangan ma-convert para ka ma-regenerate. Kailangan ka munang ma-regenerate para ka ma-convert. At hindi pwedeng mauna yung pananampalataya bago yung regeneration. Ito po'y kultong pagtuturo ng maraming mga pastor. Paano ka makakapanampalataya kung ikay patay sa espiritu? Nakakalungkot, tanggapin ang turong ito ng simbahang 1932 pa existent
na hindi naman ganun ang pananampalataya, na ang pananampalataya ang Diyos ang nagliligtas, na nagtatakwil sa mga gawa ng Pelagiano, ay maiimpluwensyahan ng ganitong klase ng mga turo sa panahon ngayon. Really, very sad. At ang reason, because they don't teach these attributes of God. Kung ano-anong pinagtuturo paano magpapalago ng building, magpaparami ng miyembro, magpaparami ng pera, abutin ng 1,000,000 pagdating ng ganitong panahon, mga kapatid. Iyan ang propaganda ng mga palpak na relihiyon ng panahong ito. Tandaan po ninyo, ang pinakamasakit na salita sa Biblia ay Matthew 7:21-22. Darating yung panahon, ang sabi ng Matthew 7:21, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, sa iyong pangalan, nagpagaling kami ng mga may karamdaman, nagpalayas kami ng masasamang espiritu, gumawa kami ng himala sa iyong pangalan, lumago ang simbahan namin sa iyong pangalan, nakapagpatayo kami ng building sa iyong pangalan, dumami, naging 1,000,000 ang simbahan namin sa iyong pangalan. Pero verse 22, ang sabi ng Panginoon, mangagsilayo kayo sa akin, kayong mga mapaggawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala, kasi hindi nyo rin naman ako kilala. Wala naman yun sa Bible. Wala, dinagdag ko lang naman yun. Pero ito, tandaan ninyo, importanteng makilala natin ang Diyos. Maunawaan natin kung sino siya at ang kanyang attributes. Pero mangyayari lang yon kung ipapanganak tayo sa pamilya ng Diyos. And that is what Jesus said to Nicodemus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya itong mga aral na ito tungkol sa attributes ng Diyos, ang tangi lang makakaunawa nito, ang tangi lang makakaintindi nito, tandaan po ninyo, yung ipinanganak na sa kaharian ng Diyos. Kaya yung mga nagbababad sa tinig ng pag-asa, naiintindihan ko kayo. Yung mga nakikinig sa mga aral dito, nauunawaan ko kayo. Yung mga nag-aalisan, hindi po ako interesado sa kanila kasi kahit anong gawin ko rito, di naman nila maiintindihan eh. Kahit anong paliwanag, lalampas lang yung pasok sa kaliwa, lalabas sa kanan. Maaaring mabigyan lang sila ng informasyon, pero para patibayin at palakasin ang kanilang pananampalataya, walang magiging epekto ito. Kasi malibang ang Diyos sa kanyang espiritu ang magpaunawa at magpakilala, hindi natin siya makikilala. And that is the reason why Jesus spoke in parable eh. Kaya nagsasalita ng parable ng Panginoon para itago sa iba ang mensahe at ipaunawa lang ito doon sa mga pinili ng Diyos na makaunawa at makaintindi. Yan po ang totoo. Kaya po, praise God for His aseity. Let us rely on Him and His grace for all that we need today and every day. Amen? Mga kapatid, nakailang araw po tayo, 7 attributes of God ang ating tinalakay. At ang dalangin ng aking puso, sa 7 araw na yon ay nakilala natin kung sino ang Diyos at ano ang mga karakteristik na ito ng Diyos. Hindi ka makatatago sa Diyos kasi ang Diyos nasa lahat ng dako. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos kasi ang lahat ng bagay alam ng Diyos. Wala tayong pwedeng ibigay sa Diyos kasi wala siyang kailangan. Self-existent siya. Wala tayong pwedeng ipayo sa Diyos kasi lahat alam niya. Siya ang may kontrol. Hindi natin pwedeng i-control ang Diyos, utusan ng Diyos kasi ganun siya ka-sovereign. Sakop niya ang lahat. Sa pagkaunawa ng mga bagay na ito, dalahin nawa tayo sa tama nating kalagayan. Ano yon? Ang magpakumbaba, ang magpasakop, at ibigay sa Diyos ang lahat ng karangalan. To Him
be the glory forever and ever. Amen. Amen? So maraming salamat po mga kapatid. Nakaraos na naman po ang isang buong linggo ng atin pong pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Bukas po ay Sabado. Ang mangyayari po, meron po akong Zoom meeting na ginagawa sa mga kapatiran sa Japan. Meron pong mga grupo na nasa Japan na nauuhaw sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nasasabik po sila sa mga pag-aaral ng doktrina. So nagbigay po ako ng oras sa kanila every Saturday morning dito, alas 6 ng umaga. Yun po ay hindi ko po alam kung anong oras na yun dun sa Japan. At meron din pong ilang mga kapatid sa Pilipinas who would like to join the Zoom meeting. So if you are interested, open yon kahit kanino. Mag-message lang kayo sa akin, Pastor Ruel, pwede po bang makasama ako doon? So alas 6 po yun bukas dito, di alas 7 yun dyan ng gabi sa Pilipinas. Kung wala naman kayong gagawin, okay po, pwede po kayong dumalo, pwede ko pong isend sa inyo ang Zoom meeting. You can also join the Zoom meeting para patuloy pa ho kayo na lumalim sa mga pinag-aaralan nating doktrina ng pananampalataya. But I will also put it on live. Kaya mapapanood nyo rin naman nyo. Yung mga nahihiya, ayaw makitang konektado kay Pastor Ruel, natatakot na makita ng iba, baka mapagalitan, nakikinig na naman sa Tinig ng Pag-asa, pinagbawalan na nga kayo, pwede kayong magtago na lang. O kaya panoorin nyo na lang pagkatapos ng live broadcast. Kasi po, ang totoo, pagkatapos ng live broadcast, titingnan ko po kung ilan ang views, kung ilan ang nanood, umaabot na po ng 500. Ibig sabihin, marami talaga, inihintay lang matapos ang live bago panoorin dahil baka mapagalitan. So ganun pa man, maraming salamat sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para sa Tinig ng Pag-asa.